At eto na nga mga kababayan, dahil sunod-sunod po ang paglabas ng matitibay na ebidensya laban sa korupsyon sa Pilipinas, aba eto, gumagawa na naman po sila ng mga taktika para malihis ang usapan. Gumagamit na naman sila ng mga tao para mapagtakpan ang pagdanakaw nila sa gobyerno. Mahiya naman tayo. At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig na mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ang mahalagang balita na nangyayari dito sa ating bansa. Of course, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at syempre mag-follow sa ating Facebook account. And don't forget to like, share, and comment doon sa ating mga video na ina-upload. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan. Mga kababayan, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan diyan sa gitnang silangan na naiipit po ng kaguluhan ng Iran at ng Israel. At nakita naman po natin kagabi kung paano nagliliparan ng mga bomba. Nakakatakot po yan. At isa rin po yan sa mga indikasyon na pag ikaw ay ang isang lugar ay may mga base militar ng Amerika ay talaga pong mapag-iinitan. Yan po ang nangyayari dyan ngayon. At hindi naman alintana, hindi naman lingid sa ating kaalaman na dito sa Pilipinas ay marami po ang base militar ng Amerika. Huwag naman po sana. At ano ba? Ano ba ang gagawin ng gobyerno natin ngayon? Ano ba ang gagawin ng gobyerno? May plano ba? May contingency plan ba para sa mga kababayan natin diyan sa Middle East? Parang ang nakikita ko ay binabalita lang ng ating Pangulo yung mga kaganapan diyan. Ano ang plano? Ano ang plano? At nababalitaan natin na mas maayos pa yung mga ibang bansa dahil binibigyan sila ng babala, Nakakatanggap sila ng babala galing sa ibang bansa, halimbawa Canada, na mag-ingat at pinapayuhan sila kung ano ang gagawin sakali na sumiklab ang kaguluhan dyan. Pero sa ating bansa, meron na ba plano? Ano ba? Ano ba ang plano? So, itong pagbabalita, hindi naman trabaho ito ng Pangulo. Dapat ang nangunguna dito ay Department of Foreign Affairs at yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dyan sa mga kababayan nating OFW. So, wala bang magawang iba ang Pangulo kundi magbalita na lang itong kaganapan dyan sa gitnang silangan? Nakakalungkot mga kababayan dahil yung mga kababayan natin doon sa naapektado nitong kaguluhan na ito ay parang sila ay blinded at hindi nila alam kung anong gagawin. Of course, yung mga matatagal na dyan, alam na nila dahil na-train na sila or nasabihan sila ng kanilang mga amo, paano yung mga bago? Oy, gobyernong Marcos Jr., ano nang gagawin natin? Magtataas na naman ang presyo ng gasolina, ng diesel. At alam natin, marami po tayong imbak na ganyan. Baka po pwede naman mapigilan. Sa ngayon, itong pagtaas, dahil marami pa naman tayong stocks, So yan ang problema kasi, inuuna niyo yung mga politika ninyo. Inuuna ninyo kung paano mapapabango yung pangalan ninyo, inuuna ninyo kung paano mapapabagsak ang kalaban ninyo. Katulad na lang halimbawa nito, mga kababayan, sa sobrang dami na kasi, sa sobrang dami na ng ebidensyang lumalabas na magtuturo sa mga tunay na mastermind, gumagawa sila ng kapamaraanan para malinis ang kanilang pangalan at ilihis ang issue para hindi mapunta ang usapan doon sa tunay na mastermind. Katulad halimbawa nito, mga kababayan, ito paulit-ulit na lang ginagamit si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nakalagay dito, breaking, Makati Court freezes massive empire of Pastor Apollo Quiboloy. Everything from the bank accounts to fire trucks and private jet now under government law. Matagal na po ito, mga kababayan. Ito po ay napakatagal ng issue. Noon pa man na nagkaroon ng KOJC seeds, naka-freeze na po at alam nyo yan, ibinabalita. So ngayon, bakit ibinabalita na naman nila? Para pagtakpan itong kanilang mga katarantaduhan at itong kanilang mga ginagawang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. So wala namang ninakaw si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ating bayan. Maliban doon sa mga bintang akusasyon nila na may ginawa si Pastor Apollo Quiboloy na hanggang ngayon hindi pa naman nila napapatunayan. Ganito po, ganito na po ang kalagayan sa ating bansang Pilipinas. Yung mabuti, yun ang kanilang pinaparusahan. Yung masasama, ayan, palakad-lakad, masasarap ang buhay, maraming pera, at may mapupuntahan sa ibang bansa kung sakasakali man nagirahin ng kung sino mang bansa ang Pilipinas. Pero although
wala na pong naniniwala sa kanila, mga kababayan. Pero meron tayong mga kababayan kasi na pag paulit-ulit nilang naririnig ang isang issue, ang nangyayari ay pinapaniwalaan. Pero dito sa nakikita natin na pagbalasubas sa isa-isang simbahan na dapat sana ay hindi nila pinapakialaman. Ha? So ngayon po mga kababayan, bakit simbahan ang kanilang pinag-iinitan? Bakit mga inosente ang kanilang pinag-iinitan? Dahil ba nagsasalita sila kung ano ang nakikita nila na nangyayari sa ating bansang Pilipinas? 'Di ba? So ayaw nilang mabuking ang kanilang atarantaduhan, kaya kung ano-ano panggigipit ang ginagawa nila doon sa mga taong nagsasalita at nagbubulga ng katotohanan. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at wala nang naniniwala sa kanila. Bakit wala na naniniwala sa kanila? Puro nga kasinungalingan. Yang mga yan mula umpisang pag-upo nila, maraming pangako na hanggang ngayon ay hindi nila natutupad. Tapos ngayon, kung sino yung walang kasalanan, yun ang dinidiin nila. Bakit? Uulitin na naman natin para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Paano ko nasabi na hindi na sila pinapaniwalaan? Ito po ay One TV Philippines. Ano? Ito po yung issue ni Pastor Apollo C. Kibuloy na hanggang ngayon din nila napapatunayan at nananatili sa loob ng kulungan kahit wala namang kasalanan. Di ba? O eto, sa mga kababayan na mismo natin ang galing mga kababayan na sila ay hindi naniwala sa gobyernong bangag. O eto, basahin po natin. Ito ay Bisaya. Divert jud og issue. Taman sa inyong ginawa. Kawat tama sa inyong ginawa maski paghutdon niyo kaawat alang asit sa KOJC. Dili nyo kaya kawato ng amo kalinaw kalipay. Ma-stress na lang intawon mo kaluoy ninyo. Kay 100-fold ang balos sa amahang gamhanan sa mga tawong nagpaubos maski ginatlutos o ginadaot. Basig di na intawon ko ginhawa kay samot pa ning panalanginan. Laban lang po dira sa pikas o ngit-ngit na side. Ito pa. Sino pa ba? Aileen Navarro, Kawat Pamor, Gobyernong Kawatan. Richard Sigsado, hindi mali-maleta yan. Yung Marcos na mali-maleta, hinahayaan nyo lang. Ayan. Ito pa, sige lang press nyo, hulat lang mo sa tamang panahon, remember, bilog ang mundo. Ito pa, Jing, diversion na naman sa issue para hindi pag-usapan ang 18 Marines. Basahin po natin, ang dami dito. Sabi ni Emma Salada, panakitbutas na naman, pera ng bayan ang dapat tutukan, hindi ang pera ng simbahan. Jesse Rances, Marcos talaga, Satan, Lucifer, the devil manifestation. Jesse Rances, paano si Tambaluslus assist? Cyrus Bayaras, fake news pa para may divert ang issue sa mga tunay na magnanakaw sa gobyernong ito. Sige lang lalabas din ang katotohanan. Rainier John Season. Yan. Mga tao to may muka. Sabi niya, kabaga og nawong aning BBM admin uy. Wala na ba mo'y makawat sa taxi sa Pilipino pati ba naman ang simbahan pag nanasahan niyo din? Greedy to the bones. Eto. Mark Paul Rosete. Pati sa issue ng mali-maletang gikawat sa mga buwaya nga politiko. Yan. Alex with C. Imagine if Marcos Sr. got his assets frozen too. Yan. Sabi ni Tyrone Puno, the right to religious freedom and or belief is a fundamental human rights. This is not surprising. Hence, justice is hard to find in a world run by criminals. Grabe. Oo. Abner Ondag, that's not a public fund. That's an offering from his members. Yan. So ngayon, mga kababayan, pinag-iinitan nila yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. May binabalak na naman sila, ipipraise, pero matagal na nila pong iprinis yan. Matagal na nila iprinis, noon pa lang, hindi na po ito bago. Pinag-uusapan na naman, nilalabas na naman ang mga bayarang media para pag-usapan at malihis na naman ang ating usapan. Okay? So private individual can be charged of ill-gotten wealth under what law? He is not known to have engaged in any government undertaking but rather work as a religious leader, a starting legal implication. Yan. So what about the asset of Co and Romualdez? Okay? Marietta Regino, diversionary tactics, blood control, asaan na? Sabi pa nito, Leonard Setnuk,
truth will soon be prevailed. No one can put a good man down. God is in our side. Ito, sabi pa ni RJ Ambag, nakakabahalang nangyayari. Yung mga taong nagtatrabaho at tumutulong sa kapwa, ginaganito. Samantala, yung mga drug lords at corrupt politician ay malayang gumagalaw, walang kulong, walang accountability. So yan po mga kababayan, ang hinaing ng ating mga kababayan Pilipino. At dito, nakikita po natin, base sa mga comment ng ating mga kababayan dito sa post na ito, hindi na po sila naniniwala. At kahit anong gawin nila na pagtatakip, ay babalik at babalik pa rin sa problema or sa korupsyon ng flood control at iba pang ahensya ng gobyerno ang tuon ng taong bayan. Oo, madadivert nila ang issue sa isang araw, pero bukas, makalawa, babalik yan sa tunay na issue na walang iba kundi ang pangangawat sa pondo ng Pilipinas. At dahil nga hindi napaparusahan, at ngayon nakikita natin na hindi napaparusahan ang mastermind, alam naman natin na ito po ay pinagtatakpan. Sila ay nagtatakipan para makaligtas sa pananagutan ang kanilang mga amo na pinagtatakpan at para hindi mapahiya kung ano-ano ang ginagawa nilang drama, kung ano-anong paglilihis ng issue katulad nito. Ang paborito nilang panlihis ng issue ay ICC. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, ICC, President Duterte, BP Sara Duterte, and ito nakakatawa mga kababayan. Si BP Sara Duterte nakilala na hindi magnanakaw na politiko dahil nakita nyo naman, yung Davao City walang utang. Wala pong utang ang Davao City. Pero pilit po nila na dinadrag ang pangalan ng mga Duterte na si BP Sara daw ay nagnakaw. Ano yung ninakaw? Confidential funds. How can you say na ninakaw ni BP Sara ang confidential funds? Confidential niya confidential. And the confidential fund will be spent confidentially. So, papaano nyo ipapakulong si BP Sara Duterte kung yaan? Kung papaano nyo i-impeach si BP Sara Duterte kung the confidential word itself ay hindi natin pwedeng pag-usapan? Kung usapang confidential funds, putang ina, Marcos Jr., magkano confidential funds yan? 4.2, 4.4 billion pesos. Bakit hindi nyo ungkatin? Kung saan na pupunta, na nakikita nyo naman, walang nangyayari sa ating bayan. Bakit puro Duterte? Bakit puro Duterte? Sagutin ko na. Dahil kapag Duterte na naman ang nakaupo, diyan sa Malacanang, putang ina, lahat ng mga kawatan na ito, mananagot sa batas. Hindi na doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte sa pambabalasubas, pero itong kahayupan o pambabalahura nila sa ating bansa, sa mga Pilipino, sa kaba ng ating bayan, yun, sigurado, ang kanilang pagdudusahan at pagbabayaran. Kaya nga, gigil na gigil sila sa impeachment ni BP Sara Duterte, sa pagpapakulong at paghatol kay President Duterte, at panggigipit sa mga alay sa mga Duterte kasi ayaw nila na Duterte na naman ang maupo diyan sa Malacanang dahil magdadayet na naman ang mga kawatan. Tatahimik na naman ang Pilipinas at masusugpo na naman ang droga at kriminalidad na pinagkakakitaan ng mga buhaya sa lipunan. So mga kababayan, alam ko hindi kayo naniniwala, pero magtulong-tulong po tayo na ipakalat ang katotohanan para sa huli. Sa Pilipino pa rin ang huling halakak at sa taong bayan. Malaman ng taong bayan ang katotohanan kung sino ba talaga ang kawatan, kung sino ang mastermind. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. And again, this is Master Judezen. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Wala na naniniwala sa kanila. Wala tayo na basa, na comment, na pumapabor sa kanila. Di ba? Kaya gigil na gigil sila ngayon. Gawa sila ng gawa. Kung ano man ang magagawa nila panglihis o taktika, hindi nyo matatakasan yan. Maniwala kayo.